Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, anak, na kailangan mong magpakasal sa lalong madaling panahon. Iyon ang bilin ng iyong ama. Para sa ating kumpanya. Maganda naman si Beatrice at mas makakatulong siya sa kumpanya natin. Pagpapaliwanag ng ina ni Andrew sa kanya. I can manage the company no matter what. Hindi ko kailangang magpakasal sa babaeng kailanman ay hindi ko kayang mahalin. Buo na ang desisyon ko. Magpapakasal kayong dalawa. It's up to you. Pero wala akong balak magpakasal sa kanya. Huwag kayong umasa na magugustuhan ko siya. Andrew? Malakas na tinig nito sa kanya. Ngunit sa paraan ni Andrew ay hindi niya nagugustuhan ang mga plano ng kaniyang magulang. Totoo na pumayag siya sa isang kasunduan para matuloy ang kasal. Pero isang miserable naman ang darating na kahahantungan ng pagsasama nila ng dalaga. Dahil napag-alaman niya na iba ang motibo ng babae sa kanilang pamilya. Mas malaki pa rin ang share nila sa kumpanya. At sigurado siyang hindi niya kailangang magpakasal sa babaeng ni minsan ay hindi niya minahal. Matalik na kaibigan ng kanyang magulang ang pamilya ni Beatrice. Halos kapatid na nga ang turing niya sa dalaga. Kaya ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang malaman na ipagkakasundo siya kay Beatrice. Ilang beses ko na bang sasabihin na hindi ko kailangan magpakasal sa kanya? Bakit ba hindi nyo matanggap yun? Pero anak, para lang yun sa ating negosyo. Hindi ka ba natutuwa na mas lalong mapapalaki ang negosyo natin? Kung sakaling magpakasal ka sa kanya, iyon din ang kagustuhan ng iyong ama. Kaya sana naman, hindi mo talikuran ang ipinangako namin sa pamilyang Hidalgo. Wala akong pakialam kung ano man ang napagkasunduan nyo. Besides, kaya ko naman patakbuhin ang kumpanya kahit hindi natin sila kailangan. Mas mapapalawak pa natin ang ating negosyo. Ang ating kumpanya kung sakali man na magpakasal ka kay Beatrice. Ano bang ayaw mo sa kanya? Matagal na rin naman kayong magkakilala at isa pa halos sabay na kayong lumaki. Sundin mo na lang ang pinag-uutos sa'yo ng papa mo. Buo pa rin ang desisyon ko. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Andrew, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Dismayado ang ina ni Andrew para sa kanya. Iyon lang ang tanging paraan para mas mapalago pa ang kanilang negosyo. Ngunit tataliwas yata ito sa napagkasunduan nila sa pamilyang Hidalgo. Kaagad naman siyang tumawag sa kanyang kaibigan upang mas mapadali ang kasal ng kanilang anak. Gusto ko sana na mag-set ka ng date para sa darating na kasal ng ating anak. At hindi ako makakapayag hanggat hindi sila na ikakasal. Wala ba siyang gusto sa aking anak kaya ba ayaw niya magpakasal kay Beatrice? Alam mo naman yan si Andrew, hindi mo yun basta mapapayag sa biglaang pagpapakasal lang. Kapatid lang ang turing niya kay Beatrice kaya naman hindi siya ganun kadaling sumang-ayon. Kahit pa matagal na silang magkakilala. Gusto kong ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mapadaling kanilang kasal. Sa ayaw o sa gusto ni Andrew. Ako na ang bahalang makapag-usap sa lahat ng mga organizers. Nang sa ganon ay mas mapapadali natin ang kasal nilang dalawa. Sige, ako na ang bahala kay Andrew. Natitiyak kong maikakasal sila bukas.
Araw ng Lunes ay nagmamadaling umalis si Dana sa kanyang inuupahang bahay. Kailangan niyang maaga sa palengke upang bumili ng mga gagamitin niyang sangkap sa kanyang pagluluto. Nagtitinda siya ng mga lutong ulam sa labas ng kanyang bahay upang punan din ang kanyang pangangailangan. At sa kamalas-malasan ay bigla na lang isang lalaki ang kumuha ng kanyang pitaka mula sa kanyang daladalang bag. Mabilis siyang napatakbo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napadpad siya sa simbahan ng San Miguel at isang kasal ang kanyang nasaksihan. Hindi niya naabutan pa ang lalaking kumuha ng kanyang pitaka hanggang sa marinig niya ang tinig ng isang pare mula sa kanyang harapan na hindi naman ito kalayuan sa kanya. Mayroon bang tumututol sa kasalang ito? Seryosong tanong ng pare mula sa unahan ng simbahan. Balisa si Dana at hindi mapakali dahil ang perang kanyang iniingatan ay hindi niya inaasahang mawawala pa. Sandali! Pagtaas ng kamay ni Dana sa hindi inaasahang pagkakataon. Gulat at napalingon ang mga tao sa kanyang ginawa. Ngunit ang ngiti ni Andrew ang nagbigay ng pag-asa upang matigil ang kanilang kasal. Hindi alam ni Dana kung anong kaniyang gagawin. Sa pagkakataon na yon, muli siyang napapigkas nang banggitin niya ang salitang, "Nakita niyo ba yung magnanakaw na kumuha ng pitaka ko?" Matapang niyang bigkas sa mga taong nakatitig at may pagtataka sa kanya. Kunot noon namang napatitig sa kanya ang ina ni Andrew. Sinong babaeng yan? Hindi niya ba alam na mayroong kasalang nagaganap sa loob na ito? Paalisin niyo siya, bilis! Matapang na wika ng matanda at matari itong sumalyap kay Dana. Hahawakan na sana siya ng tatlong nakaitim na lalaki nang biglang pigilan ito ni Andrew. Don't touch her. She's my girlfriend and maybe soon to be my wife. Nabigla ang lahat sa pagkakasabing yon ni Andrew, lalo na't kasama niya si Beatrice. Nagtigilan ang mga tao sa kanilang ginagawa. Higit sa lahat sa babaeng nasa pinto ng simbahan. Andrew, are you out of your mind? At anong sinasabi mong girlfriend mo siya? Kahit kailan ay hindi ko man lang nalaman na mayroong kang nobya. That's why I want to tell you. Ma'am? Dali-dali namang lumapit si Andrew sa dalaga at sa kanya hinawakan ng mga kamay nito. Masama man ang pinukol na tingin ni Dana sa binata, hindi naman niya napigilang alisin ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. And who the hell are you? Bakit mo ba ako hinahawakan? Unang-una, hindi tayo magkakilala. Ikaw ang unang gumawa ng eksena, kaya sang-ayunan mo na lang ako sa gusto ko. Isa pa, babayaran kita kapag iniligtas mo ako sa kasal na to. Lihim na napatawa si Dana sa sinabi ng binata sa kanya. Ikaw ang lalaki, pero ikaw ba yung napikot? Hindi mo ba kayang panindigan ang ginawa mo kaya tumatakas ka sa obligasyon mo sa kanya? Sa sinabing iyon sa kanya ng dalaga ay isang matamis na hindi inaasahang halik sa labi ang kanyang ginawa. Halos kaba ng dibdib ang naramdaman ni Dana. Sa pagkakataong iyon ay walang kahit na anong salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Bagkus ay nagpaagos siya sa mga ngiting iginawad sa kanya ni Andrew. Napatakbo siyang lumabas ng simbahan dahil din sa paghilas sa kanya ni Andrew. Habang hawak ang kanyang mga kamay, wala siyang nagawa kundi sundin ito habang hindi niya namalayan na nakasakay na pala siya sa itim na kotse ng binata. Pwede ba tantanan mo nga ako? Sino ka ba? Kung ayaw mong magpakasal sa kanya, sabihin mo na diretso hindi yung tumatakas ka sa... Naramdaman na lamang ni Dana ang paglapit ng isang daliri ni Andrew sa kanyang mga labi. Please, kahit ngayon lang, itigil mo na lang ang pagtatanong mo sa akin ng kung ano-ano. At
Bakit hindi? Basta-basta mo na lang ako ipinakilala sa lahat na ako yung nobya mo. Ano na lang mararamdaman ng babaeng gusto magpakasal sa'yo? Tapos mong kuhanin ang lahat, ganun mo na lang siya iiwanan? Honestly, hindi ko siya girlfriend. Isang kasunduan lang ang namagitan sa aming dalawa. Sumang-ayon lang ako sa aking ina. At kapatid lang talagang turing ko sa kanya. At kung hindi ka dumating, tiyak na hindi ko talaga alam kung anong dapat kong gawin. Ayoko din naman siyang masaktan. Pero lalo lang siyang masasaktan kung magpapakasal siya sa akin. Bakit ba kayong mga mayayaman? Ang hilig niya sa mga fixed marriage. Huwag mo nga akong isali. Hindi mo ba nakikita mas pinili kong magpanggap na girlfriend kita? Huwag mo rin akong isama sa komplikado mong buhay. I'm sorry kung nagawa kong ipakilala ka sa kanila na ikaw ang nobya ko. I have no choice. Hindi ko lang talaga maiwasan na tumanggi sa kanila, lalo na't pagdating sa usaping kumpanya. Babayaran naman kita kung magkano yung gusto mo. Basta manatili ka lang sa akin sa loob ng 2 buwan. At ipinapangako kong walang mangyayaring masama sa'yo. Ano? Manatili sa loob ng 2 buwan? Alam mo ba kung gaano kalaking bagay ang hinihingi mo sa akin? Hindi nga kita kilala. Baka mamaya niyan killer ka pa. Wala ka bang ibang babae na po pwede mong ipakilala sa magulang mo? Ayoko ng komplikadong buhay. Okay, fine. I will introduce myself to you. I am Andrew Bale, the owner of the prestigious company in the world, the Luxury Jewel Corporation. And if you want more things that you want to know about me, I have a magazine inside in my car, so you can read it if it suits you. Walang nagawa si Dana kundi tanggapin ang alok sa kanya ni Andrew. 2 buwan lang naman ang kailangan niyang pagtiisan at para sa kanya, magagamit din naman niya ang perang ibabayad sa kanya ng binata. Pinapirma rin siya ng kontrata ng galing pa sa sekretarya nito at sa isang condo unit muna siya mamamalagi na pag-aari rin ni Andrew. Pagkamakha ang namatawi sa mga mata ni Dana dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas na tumira sa pinakamahal na hotel na pag-aari rin ng pamilyang Bale. Tanaw na tanaw niya ang magandang paligid mula sa taas ng kanyang kinaroroonan. May private pool na nasa katapat nito ay may magandang dagat na kanyang nasisilayan. Dinarayo ito ng iba't ibang turista, ngunit kaba pa rin ang kanyang nararamdaman sa sarili. Anong nangyayari, Mrs. Bale? Akala ko ba pumapayag ang anak mo sa kasalang ito? Pero bakit bigla na lang niya iniwan ang anak ko at may pinakilala siyang ibang nobya? Hindi ko rin alam. Hayaan mo't aayusin ko ang malaking problemang ito. Pasensya ka na. Makakaasa kang matutuloy pa rin ang kanilang kasal. Ayoko na magpakasal pa sa kanya. Iniwan ako ng anak niyo at mas pinili niya ang babaeng pinakamamahal niya. Beatrice, pagpasensyahan mo na si Andrew. Wala rin akong alam sa ginawa niya ngayon. Gagawa pa rin ako ng paraan para matuloy ang inyong kasal. Wala nang kasalang magaganap pa at hindi ko matatanggap ang ginawa sa akin ni Andrew. Ang akala ko ay kaya niya akong mahalin ng masigit pa sa kapatid o kaibigan pero nagkamali pala ako. Beatrice, sigaw ng ina ni Andrew sa pagpigil nito sa dalaga. Sinira mo, Mrs. Bale, ang pinag-usapan natin at napagkasunduan. Mula ngayon, inaalis ko na ang kahit na anong connection ko mula sa inyo. Sabihin mo yan kay Mr. Bale. Mahigit ang 2 araw nalaman ng ina ni Andrew na umalis na patungong ibang bansa si Beatrice kasama ang ama nito. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanya kung sino ba ang babaeng ipinakilala ng kanyang anak. Hayaan mo na lang ang anak mo sa kung ano man ang gusto niya. Wala na tayong magagawa kung ayaw magpakasal siya kay Beatrice. Isa pa umalis na sila ng bansa. Wika ng ama ni Andrew habang hawak ang magazine na binabasa nito.
Ang gusto ko lang ay makilala ko ang nobya niya. Palagi na lang siyang may sariling desisyon. Hindi mo ba pagsasabihan ng anak mo? Nasa tamang edad na siya para sa ganyang bagay. Kinakampihan mo na naman ang anak mo. Kailangan kong makilala ang babaeng yon. Pagsapit ng umaga ay tanging sinag ng araw mula sa labas ang nagpagising kay Dana. Kasabay ng paghampas ng puting kurtina, dulot ng sariwang hangin na nagmumula sa labas nito. Wow, napakaganda naman dito. Bulong ni Dana sa sarili. Suot pa niya ang manipis na white dress na bumagay rin sa hugis ng kanyang katawan. Isang tunog mula sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Nilapitan niya ito at sumilay ang magandang ngiti ni Andrew. Good morning. Naging komportable ka ba sa silid mo? Sino namang taong hindi magiging maganda ang tulog kung ganito naman kaganda ang kwarto ko? Mabuti naman kung ganun. Hindi ka ba umuwi kagabi? Bakit nandito ka pa? Alam ni Mami narito ako natulog. Naisip ko na mag-isa ka lang, kaya naman hindi na ako umuwi pa. Napagmasdan naman ni Andrew ang manipis na suotan dalaga. Ang tanging buntong hininga na lamang ang kanyang pinakawalan bago siya muling nagsalita. I have a business for today, Dana. And after that, gusto ng magulang kong makilala ka. Don't worry, may ibibigay ako sa iyong script. Basahin mo ng mabuti nang sa ganon ay hindi tayo nagkakamali mamaya. Kailangan? Pato? Pero bakit? Pagtatakang tanong ni Dana. We have been together for almost 1 year and that's one of the things I told my family. I also said that we met in Hawaii. I told them that your parents had long passed away and that your company went bankrupt before. And I promised your parents that I would marry you. Ha? Pakiramdam ko ay mahihirapan ako magpanggap. Hindi naman ako laking mayaman. I know you can do it. We only need 2 months, Dana. Hindi maitatanggi ni Andrew ang simpleng kagandahan ng dalaga nang magtama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Pero para kay Dana ay doble naman ang kanyang kaba sa paraang pagtitig sa kanya ni Andrew. Nang makilala ni Dana ang pamilya ng binata, ganoon na lamang ang naging saya niya dahil hindi niya akalain na magugustuhan siya ng mga ito. Subalit nakakaramdam siya ng pag-alinlangan lalo na tanging kasinungalingan lamang ang kanyang ipinakikita sa ina nito. Pakiramdam niya ay ayaw na ni Dana pang ipagpatuloy ang kanilang pagpapanggap. Nakiusap naman si Andrew na 3 araw na lamang ang nalalabi sa kanilang kasunduan. Napapagabag na ako, Andrew, sa ginagawa natin. Just give me 1 more, Dana. Sapat ng 2 buwan, Andrew. Ayokong patuloy kong lokohin ang pamilya mo. Hindi kaya ng konsensya ko. Pagkalipas ng 2 buwan, unti-unti namang nahulog ang damdamin ni Dana sa binata. Hanggang sa natuklasan ng ina ni Andrew ang ginawa nilang kasinungalingan. Isang dokumento ang nakita nito sa ibabaw ng lamesa ni Andrew sa mismong opisina nito. What is this, Andrew? What kind of nonsense got into your head for the 2 of you to lie to me? She's not a real Montalvo. She's just a mere woman you met somewhere. How do you explain this to me? I will explain. Explain? No, Andrew. Nanggagaliitin nitong sigaw sa anak. Yes, we lied, but I only did it to avoid marrying Beatrice. That's the truth. My heart belongs to Dana. Hindi ako makakapayag na ba sa babaeng yun ka maiikakasal? Ako pa rin ang masusunod, Andrew. No matter what you say, there's nothing you can do. Gagawa pa rin ako ng paraan. Pabagsak ang balikat ni Andrew na naupo siya sa kanyang silk chair. Dahil sa puso nito ay ayaw niyang mawala pa si Dana. Isang tawag na natanggap ni Dana mula sa ina ni Andrew kahit siya ay nabigla sa natuklasan nito sa kanya. Takot ang naramdaman ni Dana hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin kay Andrew. Inaamin niya na nahuhulog na ang damdamin niya sa binata
pero kailangan niya iyong ipagsawalang bahala dahil kailanman ay hindi magiging patas ang sitwasyon sa kanilang dalawa. Hindi pa roon ay tanging kaibigan lang ang pagtingin sa kanya ng binata. Tanging kontrata o agreement lamang na mamagitan sa kanila. Anumang oras ay pwede itong mawalan ng bisa. Layuan mo ang anak ko. Isa kang impostora. Huwag mong linlangin ang damdamin niya dahil kahit kailan hindi ko matatanggap na ikaw ang babaeng magugustuhan niya. Luha ang tanging naging sagot ni Dana mula sa kanyang mga mata. Walang salita siyang binitawan at pinanindigan niya ang paglayo niya kay Andrew. Walang alam si Andrew sa desisyong gagawin ni Dana. Ito na siguro ang karma ko sa pagpahayag sa kasunduan naming dalawa. Bakit ba ganoon na lamang kabilis ng lahat? Totoo na ba ang nararamdaman ko sa kanya? Bakit ako umiiyak? Bakit ako nasasaktan? Sa tulong ng kaibigan ni Dana, nagpakalayo-layo siya. Lahat ng kontak nilang dalawa sa isa't isa ay tinalakuran niya. Hindi na rin niya hinintay pa ang huling pera na ibibigay sana sa kanya ni Andrew. Ang mahalaga ay malayo na siya sa problemang kinakakaharap niya sa ina ng binata. Naguguluhan na hindi maintindihan ni Andrew kung nasaan na ba si Dana. Ilang beses na niyang kinontak ang numero nito, ngunit out of coverage area lamang ang tanging naririnig niya sa telepono. Where are you, Dana? It's been a while noong huli tayong nagkita. Doon na lamang naramdaman ni Andrew ang pagtulong ng mga luha niya. First time of his life na maramdaman niya yon. Pakiramdam niya ay hindi kompleto ang sarili niya hanggang hindi niya naririnig ang boses ni Dana. Agad na niyang in-start ang itim na kotse para tawagin at pag-utusan ang sekretarya nito na hanapin ang dalaga. Hanapin mo siya. Ano man ang mangyari. Masusunod, sir. Malakas na buhos ng ulan ang nagpatigil kay Andrew. Ito ang lugar kung saan niya huling ipinasyal si Dana. I'll make sure na mahanap kita. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Ilang sandali pa ay tawag ng sekretarya niya ang kaniyang natanggap. Doon niya napag-alaman na isa sa mga dahilan ng ang kanyang ina kung bakit umalis si Dana sa kanyang buhay. Alam mo na ba kung nasan siya ngayon? Wala pa po kaming confirmation kung nasan siya ngayon. Pero susubukan po naming alamin pa, sir. Update nyo lang ako as soon as possible. Matagumpay namang nakarating sina Dana at ang kaibigan niya sa Bato, Leyte. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng kapayapaan ang sarili niya. Ngunit may kirot na nag-iiwan sa kanyang puso. Okay ka lang ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Bakit kahit layuan ko siya, narito pa rin ang kirot sa puso ko? Dahil mahal mo na siya. Minsan nakala natin kapag nakaramdam tayo ng konting ginhawa sa sarili natin, akala natin masaya na, pero may kulang pa pala. Inaamin ko na may nararamdaman na ako sa kanya. Hindi naman kami pwede. Mahirap lang ako at mayaman siya. Ano bang kaya kong ipagmalakas sa magulang niya? Kung mahal ka talaga niya, hahanapin ka niya kahit sa ang sulok pa ng mundo. Salamat sa tulong mo, Ashley. Maliit na bagay lang yon, pero sindin mo rin ang puso mo. Mahirap kung kinikimkim mo lang ang lahat. Aminin mo na sa kanya na mahal mo siya. Paano kung wala naman siyang nararamdaman sa akin? Ang mahalaga ay inamin mo at nasa kanya na yon kung kaya ba niyang ibalik sa'yo. Lumipas ang 2 linggo, wala pa rin siyang balita kay Andrew. Siguro nga tama siya. Tama siya na umalis sa piling ni Andrew. Doon pa lang siguradong hindi siya para hanapin ito. Kung tutuusin ay mayaman si Andrew. Kahit anong mangyari ay hahanapin siya. Ngunit heto, at nakatitig siya sa maalon na dagat. Habang hawak ang maliliit na batong, isa-isa niyang inihahagis sa dalampasigan.
I love you, Andrew. Bulong ni Dana sa malamig na hampas ng hangin at kasabay noon ang kaniyang pagyakap sa sarili. Litong-lito pa rin si Andrew kung dapat nga ba niyang puntahan ang dalaga matapos niyang malaman kung nasaan ito naroroon. Are you really sure? Tanong ni Andrew sa kabilang linya ng teleponong hawak niya. Confirm, sir. Kasama nito ang matalik niyang kaibigan. Sabik na akong makita ka, Dana. Hindi ako makapapayag na lubusan kang mawala sa buhay ko. Sabay pagbaba ng telepono nito. Bumukas bigla ang pinto ng silid ni Andrew. Bumungad sa kanyang harapan ang ina nito. Andrew, alam mo na ba kung nasaan siya? Bahagya pa itong lumapit sa kanya. Patawarin mo ako, Andrew. Masyado akong naging marahas kay Dana. Hindi ko lang matanggap noon na nagpanggap kayo at nagsinungaling. Napatawad ko na kayo. Ang mahalaga ay alam ko kung nasan siya. Sana mapatawad din ako ni Dana. Sobra ang salitang nasabi ko sa kanya. Don't worry, ma. Mapapatawad ka niya. Sige na, umalis ka na at puntahan mo kung saan man siya naroon. Huwag kang babalik dito nang hindi mo siya kasama. Narinig naman nila ang pagtikim ng ama ni Andrew sa kanilang likuran. Follow your heart, Andrew. Ganyan din ako noon sa mama mo. Pinaglaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Thank you, Dad. Walang sinayang na pagkakataon si Andrew nang matanaw niya sa hindi kalayuan ang dalaga habang pareho nilang nasisilayan ang paglubog ng araw. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalaga at saka siya mahinang bumulong sa tenga nito. It's time with you forever, Dana. Will you be forever with me? Halos magulat si Dana sa kanyang narinig. Andrew? Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Bakit mo ako sinundan dito? May kasama ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Dana sa binata habang sumisilay ang malambing na ngiti nito sa kanya. Ang dami mong tanong. Kaya miss na miss kita eh. Andrew? Mahal kita. At iyon ang totoo. Please, uuwi na tayo. Bubuo tayo ng tunay na pamilya. Walang kasunduan at walang agreement na namamagitan sa atin. Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Hindi napigilan ni Dana ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Dumampi naman ang mga daliri ni Andrew upang palisin ang mga luha ng dalaga. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Mahal na mahal kita, Dana. Sabik na rin ang pamilya kong makita ka. Sana mapatawad mo sila. Yes, sasama ako sa iyo. Mahal na mahal din kita, Andrew. My love will always stay by you, Diana. I'll keep it safe. So don't you worry a thing. Lalo na sa pagmamahal na ibibigay ko sa iyo. I love you more. Matapos silang makaalis ng probinsya, tanging kapatawaran ang ibinigay ng ina ni Andrew para kay Dana. Masasabi ni Dana na napakaswerte niya dahil tanggap na siya ng pamilyang magiging bahagi na rin ng buhay niya. Makalipas ang 1 taon, binayayaan sila ng magandang anak. Hawig na hawig nito ang kagwapuhan ng kaniyang asawa at pinangalanan nila itong Andrea. Gusto ko ay 5 o 6 ang anak natin. Baliw ka ba, Andrew? Hindi ako inahing baboy, no? Tawanan sa isa't isa ang namutawi sa kanilang dalawa. Kasunod ng pagdating ng pamilya ni Andrew at kaibigan niya si Ashley. Ito ang kaligayahang hinahanap ni Dana noon pa man. Hindi niya kailangan ng ganoong kalaking pera. Ang mahalaga kasama niya ang taong nagbibigay ligaya sa buhay niya. At ganoon din si Andrew sa kanya. Pag-ibig na walang hanggan.
Iba talaga ang nagagawa ng pagmamahal. Minsan hindi talaga yon nasusukat sa material o yaman na mayroon ka. Minsan doon mo mas nahahanap ang tunay na saya, tulad ni na Andrew at Dana. Nagsimula lang sa kasunduan, ngunit hindi nila namalayan na may mabubuong pagmamahalan sa kanilang dalawa. Mahiwaga talaga ang pag-ibig. Wakas. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig mga karomantikong audio series, huwag kalimutang suportahan ang magagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa pakikinig.